Come inside of my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. Hi everyone, ako nga pala si Kenneth. At ako naman si Mark. Today, samahan nyo kami sa aming field trip travel vlog sa isa sa mga pinakamisteryosong bundok sa Pilipinas, ang Mount Manahaw. Ang bundok na ito ay kilala hindi lang dahil sa ganda ng kalikasan, kundi pati sa paniniwala, saysayan at tradisyong espiritual na matatagpuan dito. So, nagsimula ang aming field trip nang sumakay kami ng bus, kasama ang iba pang mga estudyante sa aming subject. Bago magsimula ang biyahe, nagdasal muna kami para sa isang ligtas at matagumpay na paglalakbay sa Mount Manahaw. Habang papunta kami sa bundok, dumaan muna kami sa Skyway at pagkatapos ay dumaan naman kami sa SLEX. Sa kalagitnaan ng biyahe, nag-stop over kami sa isang gas station para bumili ng pagkain para sa lunch namin. Dahil sabi ng tour guide namin ay walang masyadong mabibilhan ng pagkain sa pupuntahan namin. At habang papalapit kami sa Mount Banahaw, napansin namin na iba talaga ang paligid kumpara sa Maynila. Mas sariwa ang hangin at halos walang polusyon. Pagdating namin sa Mount Manahaw, sobrang excited namin ni Mark, ang kaibigan ko. Halos nag-uunahan pa kami sa pagbaba ng bus. Ibang-iba talaga ang lugar. Tahimik, presko ang hangin, at parang ramdam mo agad na espesyal ang lugar na ito. Hindi lang ito isang bundok para sa maraming tao. Ang Mount Manahaw ay isang sagradong bundok or holy mountain. Ang unang lugar na pinuntahan namin ay ang Ciudad Mistica de Dios. Dito namin nakilala ang ilang miyembro ng Rizalista at ibinahagi ng kanilang Secretary General ang kanilang mga paniniwala at tradisyon sa kanilang lugar. Ang Rizalista ay isang grupo na naniniwala na si Jose Rizal ay hindi lamang isang bayani ng bansa, kundi isang spiritual figure na may mahalagang papel sa kaligtasan ng Pilipinas. Nakakita rin kami ng isang simbahan na may hugis bangka na sumisimbolo sa paglalakbay ng pananampalataya. Namangha talaga kami sa mga simbolismo at tradisyon na matatagpuan sa lugar na ito. Sa lugar na ito, nakita rin namin ang buong mapa ng Mount Manahaw na nagpapakita ng iba't ibang sagradong lugar at mga istasyon sa bundok. Ang pangalawang lugar na pinuntahan namin ay ang Spiritual Filipino Catholic Church. Dito kami nagtanghalian kasama ang aming mga kaklase sa field trip. Pagkatapos namin kumain, may isang miyembro ng kanilang grupo na nag-explain sa amin tungkol sa kanilang mga tradisyon at paniniwala. Ipinaliwanag niya kung ano ang mga Rizalista at ang iba't ibang uri ng Rizalista groups. Ang ilan sa kanila ay naniniwala na ang Mount Manahaw ay isang banal na bundok kung saan maaaring makaranas ang tao ng spiritual enlightenment. Dahil dito, maraming mga pilgrim ang pupunta dito upang magdasal, magnilay, at maghanap ng spiritual guidance. Sunod naman ay ang pinakapaborito naming bahagi ng field trip ni Mark, ang pag-akyat sa Mount Manahaw. Ayon sa kasaysayan, ang bundok na ito ay naging taguan ng mga Katipunero noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Isa sa mga kilalang revolusyonaryong nagtago sa lugar na ito ay si Macario Sakay. Dahil sa likas na gubat at matarik na bundok, naging magandang lugar ito para magtago ang mga revolusyonaryong laban sa mga Kastila. Dito nagsimula ang pinaka-challenging na parte ng field trip, ang pag-akyat sa bundok. Sa simula pa lang ng aming pag-aakyat ay makikita nyo naman na napapagod na ang aking kasama na si Kenneth. Pero si Mark, parang wala pang nararamdamang pagod. Sa Station 2, nakita namin ang isang malaking bato na sinasabing may hugis muka ni Jesus. Ayon sa kwento ng tour guide namin, may isang Katipunero raw na nakarinig ng kakaibang tunog habang nasa bundok na ito.
Sinundan niya ang tunog hanggang makarating siya sa isang malaking bato kung saan nakita ang hugis na parang mukha ni Jesus. Para sa maraming pilgrim, ang lugar na ito ay isang sagradong tanda ng pananampalataya. Sunod naming pinuntahan ay ang Ina ng Awa na tinatawag ding puso ng Mount Banahaw. Ito ay isa sa mga pangunahing sagradong lugar sa paanan ng Mount Banahaw. Ito madalas nagdarasal ang mga pilgrim bago umakyat ng bundok upang humingi ng gabay at proteksyon. Mayroon ding mga batis at talon dito na pinaniwala ang may kakayahang magpagaling ng karamdaman at maglinis ng kasalanan. Tuwing Holy Week, lalo na sa Semana Santa, libo-libong tao ang pumupunta dito bilang isang sakripisyo at panata. Habang tumatagal ang pag-akyat namin ng kaibigan ko, lalo kaming napapagod at nauuhaw na. Buti na lang may nagbebenta ng tubig sa daan dahil kahit marami kaming baon na tubig ay naubos pa rin ito. First time ko lang mag-hiking kaya kahit pagod na ako, gusto ko pa rin makarating sa tuktok ng bundok. Halos 2 oras din bago namin marating ang tuktok ng Mount Banahaw. Pagdating namin sa tuktok ng bundok ay bigla na lang nawala ang pagod namin. Sobrang ganda ng tanawin sa itaas talaga ng Mount Banahaw. Ang huling istasyon ng bundok ay tinatawag na Kalbaryo. Ito ay isang mahalagang banal na lugar sa Mount Banahaw kung saan nagdadasal at nagmumuni-muni ang mga pilgrim. At dito makikita ang 3 cross. Pero hindi pa tapos ang adventure namin. Kailangan pa namin bumaba sa bundok na napakatarik. Parehong daan lang ang dadaanan namin pababa at medyo nakakatakot na sa part na to dahil sobrang tarik ito. Pagkababa namin sa bundok, sobrang pagod na pagod kami. Ngunit sa aming pagbaba ay may maganda namang itong reward sa amin. Kami ay maliligo sa isang sagradong ilog. Ayon sa mga deboto, ang tubig dito ay may healing powers at kaya maglinis ng kaluluwa at ng kasalanan. Sa biyahe na ito, marami kaming nakilalang tao at natutunan tungkol sa kasaysayan at paniniwala ng Mount Banahaw. See you on our next adventure. Bye!